Duterte youth balak i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang hindi nila alam, papunta pa lang sila, pabalik na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang genius move na hindi nila inaakala ay pinapain na ng ating Pangulo. Sa ibang balita, gustong ipa-impeach ng Duterte Youth Party List sa Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagpaparesto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. A party list group named after detained ex-Philippine President Rodrigo Duterte makes a failed attempt Thursday to file an impeachment complaint against President Marcos Jr. The Duterte Youth Party List wanted to submit a complaint to the House of Representatives, but the House Secretary General was not around to receive it. Cardema believes the president should be impeached for allowing Duterte to be arrested and detained by the International Criminal Court. Nung sinurrender mo ang isang Pilipino sa mga dayuhan, nung araw na yon, March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay ipapile 4 na araw bago ang eleksyon. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Duterte Youth, papunta pa lang kayo pero si PBBM pabalik na. May kaguluhan na naman, may pasabog at may pangalan na naman sa balita na hindi nawawala, Duterte. Pero teka, akala natin tapos na ang laban, diba? Tila may bagong pag-aalsa sa politika, isang impeachment complaint ang isinusumite ng dating kinatawan ng Duterte Youth na si Marie Cardema kasama ang kanyang asawa, si Ronald Cardema, ang dating pinuno ng National Youth Commission. Hindi lang basta sumbong, isang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan, pinayagan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-extradite si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pero teka muna, bago ka kumampi, bago ka magalit, bago ka mag-judge, may mga detalyeng hindi pa natin nakikita. At dito magsisimula ang tunay na kwento. Bakit ngayon? 4 na araw bago ang eleksyon, isinampa ang reklamo. Coincidence o isang scripted stunt? Sabi nga ni Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List, kaduda-duda, wala ng oras. Publicity stunt ito, pero bakit kailangan gawin ito? Bakit kailangan sa ngayon? At bakit nila gustong iligtas ng Duterte Youth ang kanilang ama ng giyera kontra droga? Simple lang, desperado na. Pero ang hindi nila alam, habang abala ang Duterte Youth sa pagsampa ng kaso, habang abala sila sa pagpita sa media, habang abala sila sa pagsisigaw na tila na traitor si Pangulong Marcos, may tahimik pero matinding galaw ang nangyayari sa likod ng kamera. Hindi ito si Marcos ang nasasakal, kundi sila. Bakit? Pangulong Bongbong Marcos pabalik na. Habang todorampa sa social media ang Cardema couple, hindi nila napapansin ang mas malaking larong pinapasok nila. Isang larong si Pangulong Marcos mismo ang may script. Ang tunay na game plan, expose, drain, discredit. Una, hayaan ang Duterte Youth na gumawa ng ingay. Pangalawa, hayaang ipahiya nila ang sarili nila sa kawalan ng legal backing. Wala pang endorser sa Kongreso. Pangatlo, ipakita sa taong bayan kung sino ang tunay na nag-aabuso sa sistema. Papunta pa lang kayo, pabalik na si Pangulong Bongbong Marcos. The genius move. Ang hindi nakita ng Duterte Youth habang pinipilit nilang ibagsak si Pangulong Bongbong Marcos gamit ang ICC issue, lalo rin ang binibigyan katwiran ang pagkulong kay Duterte. Bakit? Kasi bawat post nila, bawat galaw nila, mas lumilinaw sa publiko na may batayan ang ICC case. Wala pang formal na endorsement ang impeachment,
Pero ang publiko, nakikita na ang motibo. At sa mundo ng politika, kapag nakita ng masa ang motibo mo, talo ka na. Kung sino talaga ang na-checkmate? Akala ng Duterte Youth, sila ang umatake. Pero si Marcos, tahimik lang, nakangiti at tila alam na kung ano ang mangyayari sa dulo. Kaya sa dulo, ang sigaw ng mga tao ay hindi impeach Marcos, kundi paisisi na yan, masyado ng obvious. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat matakot sa impeachment, kundi ang mga bumuo nito. Because in this game, si Marcos ang may hawak ng baraha at ang Duterte Youth, well, walang matibay na basehan sa kanilang impeachment complaint. Have mercy, O God. Marcos 14 verses 55 to 61. Nagpulong ang buong Sanhedrin upang humanap ng ebidensya laban kay Jesus upang siya'y may papatay, ngunit wala silang makita. Marami ang nagsisinungaling laban sa kanya, ngunit hindi magkatugma ang kanilang mga sinabi. Ngunit si Jesus ay hindi sumagot, siya'y nanatiling tahimik. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, kaibigan, sa likod ng mga bintang at ingay ng mga nagsasalita ng kasinungalingan, hindi sumigaw ang ating Panginoon Jesus. Hindi siya naghanap ng kampihan, siya ay nanahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niya kung sino siya. Sa kwento ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kaibigan, makikita natin ang kaparehong taktika, ingay, akusasyon, at motibo na may halong pansariling interes. Ngunit kaya ng ating Panginoon Jesus, minsan ang pinakamatinding tugon ay hindi ang pagpatol, kundi ang katahimikan ng mga kapangyarihan. Sa katahimikan, lumilitaw ang katotohanan. Sa gitna ng gulo, nangingibabaw ang may dalang liwanag. Tulad ng ating Panginoon Jesus na sa huli ay hindi natalo kundi nagtagumpay. Ang katotohanan at katarungan ay laging lilitaw, kaibigan, sa tamang panahon. Kahit sa panahon ng kaguluhan sa politika, huwag tayong agad madala sa sigaw ng masa. Lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos. At tandaan, ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng dilim. Sa dulo, ang mga plano ng tao ay lilipas. Pero ang katwiran ng ating Panginoon Diyos na isinakatawan ng ating Panginoon Jesus ang mananatili magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na maparehas sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo na kami po ipalinisin po ninyo, lalong higit ang buong kasalanan ng mga mamayang Pilipino. Tulungan niyo, Panginoon, ang aming mga Pangulo, gayon din si Pangulong Bongbong Marcos. Nanawa, Panginoon, ay malampasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay, gayon din ang mga nag-aakusa sa kanya. Gabayan niyo po ang bawat isa upang malaman po namin ang katotohanan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok namin sa buhay na ito. Gabayan, Panginoon, ang bawat isa, gayon din ang Duterte Youth, gayon din ang mga mamayang Pilipino, ang buong sangkatauhan. Tulungan niyo po kaming ipasakop ngayon ang aming mga puso, ngayon pagpakailanman, at salamat sa pagdilig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtasamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.